Ilang oil facilities sa Middle East o gitnang silangan ang pinuntirya sa gitna ng mahigit isang linggo ng krisis doon. At sa gitna po nito, hinirang ang bagong Supreme Leader ng Iran. Saksi si Bea Pinlac. Nabalot ng makapal na usok ang Bapco Oil Refinery na pangunahing oil refinery sa Bahrain. Dahil yan sa pagtama umano ng drone ng Iran sa gitna ng mahigit isang linggo ng gantihan ng mga missile at bomba sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Apektado rin ng sigalot ang iba pang oil facilities sa Middle East. Sinuspinde ng Saudi Arabia ang output ng isa sa pinakamalaking refinery sa Middle East matapos itong tamaan umano ng drone ng Iran. Ang Kuwait Petroleum Corporation nagbawas ng oil output nitong Sabado dahil hindi makadaan ng mga barko sa Strait of Hormuz na dinadaanan ng 1/5 ng crudo at liquefied natural gas na kinokonsumo sa mundo. Dahil dyan, sumisipa ang presyo ng crudo sa world market. Sa kabisera ng Iran na Tehran, nagkasunog sa mga oil depot na tinamaan sa gitna ng airstrikes ng Israel. Ayon sa Iran, 4 na empleyado ang patay. Giit ng Israel, ginagamit umano ang langis sa mga pag-atake ng Iran sa kanila. Sa Central Israel, isa ang naiulat na patay sa panibagong missile attack ng Iran. Umaalingaw pa rin ang mga warning sirens sa iba pang bahagi ng Israel. Sa Lebanon, patuloy rin ang airstrikes ng Israel laban sa grupong Hezbollah na kaalyado ng Iran. Sa tala ng Health Ministry ng Lebanon, halos 400 na ang patay sa mga airstrike ng Israel. Sa Iran, mahigit 1,000 na ang nasawi ayon sa non-profit group na Red Crescent Society. Kasama rito ang mahigit 100 anilay na patay nung tamaan ng missile ang isang paaralan noong February 28. Sa Israel, di bababa sa 11 ang patay sa magkahiwalay na pag-atake, kabilang ang isang Pilipina. 2 pang sundalo nila ang nasawi sa Lebanon. Meron ding mga nasawi sa Iraq, UAE, Syria, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait at Oman. Inanunsyo na ng Iran ang magiging kapalit ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na nasawi sa pag-atake ng Amerika at Israel noong February 28. Yan ang 56 na taong gulang na anak niyang si Mojtaba Khamenei na isa ring Shiite cleric at napaulat na may suporta mula sa security forces at business network sa Iran. Dati nang sinabi ni US President Donald Trump na hindi magtatagal ang isang Iranian leader na hindi umano aprobado ng Amerika. Sa isa pang panayam pagkatapos pangalanan ng bagong Supreme Leader ng Iran, sinabi ni Trump na tignan na lang kung ano ang mangyayari. Dagdag ni Trump, ang anumang pagtatapos sa gera ang magiging mutual decision nila ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ang Israel naman, sinabi na dati na tatargetin nito kung sino man ang mapili na bagong Supreme Leader. Mula nang sumiklab ang krisis, halos 400 OFW at 12 dependent nila ang napauwi sa Pilipinas mula sa gitnang silangan. Kabilang dito ang 70 OFW, kasama ang mga kaanak nila na dumating sa NAIA Terminal 3 kagabi. Galing UAE ang eroplanong sinakyan nila. Ang ilan sa mga OFW, galing Bahrain at Saudi Arabia. The youngest that I saw was a month-old baby. There are about 3 or 4 kids na nakita ko. And we met a couple, senior citizens who are parents of an OFW. So yun, counted yung 2 yun as dependents. Para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.